Good morning po sa ating lahat. Ang pag-aaralan po natin ngayong umaga ay may pinamagatang Trusting in God in Times of Waiting. At ito po ay matatagpuan sa Isaiah chapter 40 verse 31. Dito po makikita natin na yung mga taong umaasa sa Panginoon ay sila yung mga taong lilipad na parang agila. Sabi nga po sa mismong verse, "But those who trust in the Lord will renew their strength, and they will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." Naniniwala po ako na itong mismong verse na ito can already preach. And laking pasasalamat po sa Lord because nagbibigay po siya ng wisdom and revelation kung papaano pa po natin maiintindihan, mauunawaan ang mga katuroang ito. Ang katuroan po natin ngayong umaga na those who hope in God will renew their strength, soar on wings like eagle, endure without being worn out. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin sa langit, minsan pa kami ay nagpapasalamat sa araw na inyong ipinagkatiwala sa amin. Maraming salamat po sa buhay na patuloy niyo pong ipinagkakaloob sa bawat isa. Dalangin po namin na ang buhay na ito ay laging makapagbigay luwalhati sa iyong dakilang ngalan. Salamat po sa pagkakataong kami po ay makapaglilingkod sa inyo sa umagang ito. Ama, lumalapit po kami ng may pagpapakumbaba, humihingi ng pagpapatawad sa aming pong mga kakulangan at pagkakasalang nasabi, naisip, nagawa, sinasadya o hindi. Salamat po sa inyong paglilinis at pagpapatawad. Dalangin namin na lagi kaming mapuno ng inyong pag-ibig at sumaamin ang pangunguna ng banal na Espiritu upang makalakad kami ayon sa iyong katwiran at kalooban. Ama, pangunahan po ninyo ang aming pag-aaral, gawin ninyong handa ang bawat isa upang tanggapin ang katotohanan at pagpapala ng inyong mga salita. Maraming salamat, Ama, sa katagumpayan ng aming gawain, sa inyo pong pinakamataas na papuri. In Jesus' mighty name, our God, our Savior. Amen. Amen. Yung nangyari po sa Book of Isaiah chapter 40 ay ito po yung panahon ni Prophet Isaiah kung saan yung people of Israel ay pinalayas sa kanilang sariling bayan ng mga Babylonians. So sila po ay napunta sa Babylon at marami sa kanila ay pinatay, sinunog yung mga templo nila, tapos yung mga natira naman po ay dinala sa Babylon upang gawing alipin o mga bihag at ginawa na lang silang tagapaglingkod. At ang kanilang mentality or yung mentality ng mga Israelite during that time is they wanna go back to their home. Gusto nilang bumalik sa sarili nilang bayan. Isipin na lamang po natin na yung mga panahon na yon, naandun sila sa isang malayong lugar na alam ko po na minsan nakaka-relate ito sa mga kasama natin or sa mga kakilala nating OFW. Sa istorya ng mga Israelita, yung mga nagnanais na makauwi sa sarili po nilang bayan at gusto nilang makapiling ang kanilang mga pamilya. Ang isa sigurong pinakamahirap na experience or sitwasyon sa isang OFW is yung during Christmas na gusto po nilang makasama yung family nila, makauwi sa Pilipinas for celebration, pero nandun po sila sa ibang bansa at hindi sila makauwi simply because they have to work at may mga sacrifices na kailangang harapin. Yung mga Israelita during that time ay nag-aasam din po sila na makabalik na sa kanilang bansa. Nandun sila na minsan na tinatawag na pugon ng pagdurusa. They were an exile
mga taong pinalayas, nandun na naging foreigner sa isang bansa at ginawa pa silang taga-silbi ng mga Babylonians. So, namuo ang mga tanong or ang katanungan sa kanila na kailan sila makakabalik, makakaalis sa sitwasyon na kinalalagyan po nila. Because kung titingnan po natin, malamang marami sa kanilang nagsasabi na I want to go back home, gusto ko sa sarili ko na lang na bansa. At gaya nga po ng sabi sa talatang ito, those who hope in the Lord, lahat ng umaasa sa Panginoon, they will renew their strength. Malaking comfort po ito para sa kanila, lalong-lalo na po itong panimula ng chapter 40. Ang Isaiah chapter 40 ay nagsimula po sa salitang comfort. Ang sabi po doon, comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem and proclaim to her that her hard service has been completed. Ibig sabihin, yung kaparusahan na dinanas nila na kumpleto na, natapos na. Magsisibalikan na ang mga Israelita patungo sa kanilang sariling bayan. Kaya nga po ang ganda ng Isaiah chapter 40 because it is about comfort. Comforting my people, ayun po ang sabi. And I hope na ito pong mga talata or itong talatang ito ay makapagbigay rin sa atin ng comfort kung tayo man po ay nasa sitwasyong gusto na nating makawala or gusto nating matapos na yung mga pagsubok or yung ating mga pinagdaraanan. If we want to overcome kung ano man yung mga situations natin ngayon, ito po nawa ay maging comfort sa atin. Sabi po ulit sa ating key verse, those who hope in God will renew their strength. Bakit po? Kasi sa Diyos nagmumula ang kalakasan. Naniniwala po ako na ang lahat ay mag-a-agree na ang Diyos po ang source o yung bukal ng ating pag-asa. Sa Diyos po natin matatagpuan ang iba yung kalakasan upang malabanan natin ang lahat ng pagsubok na ating pinagdaraanan. Dahil marami sa atin ang nananalangin sa Lord na tulungan mo ako, Ama, makawala na sa sitwasyon na ito, matapos na po ang sitwasyon na ito, para po yung mga Israelita na gusto nang makaalis sa Babylonia at makabalik na lamang sa kanilang lugar o yung sa land of Israel na gusto na po nilang makaalis at sinasabi ng mga talatang ito, ibigay mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Put your trust in God. At ang resulta po niyan ay renewal of strength. Sabi po rito, they will soar on wings like eagles. So mga kapatid, kung tayo po ay nagtitiwala sa ating Diyos, ito po yung sinasabi sa ating topic na those who hope in God will soar on wings like eagles. Ano po ba ang ibig sabihin ng soaring? So sa Tagalog, ibig sabihin is yung talaga na nga namang lumilipad ng mataas, yung matayog ang lipad. Alam po natin na yun yung kailangan natin sa napakaraming sitwasyon na ating pinagdaraanan sa ating buhay. Pagdugmuka sa mga problema, sa mga challenges, problema sa family, finances, or even sa trabaho, sometimes we just have to zoom out. Meron po kasing dalawang tinatawag na klase ng view. Yung isa ay yung worm view or yung worm's eye view o yung view ng uod na nakatingin ka sa ibaba or nakatingin ka lang sa ibaba or kung saan lang yung abot ng iyong paningin na naa-absorb mo yung lahat ng problema sa paligid mo kasi yung tingin mo ay yung paningin ng isang uod. Kung ano yung nasa paligid mo, kitang-kita mo na para bang nasasakal ka na. Pero yung pangalawang view na tinatawag po natin ng view ng agila o yung bird's eye view, yung po yung nagsuszoom out. Tinitingnan mo yung sitwasyon from the top. Yan po yung maganda about soaring. Soaring on wings like eagle para malampasan natin at nagtatranscend ka. Yung mga problema at pagsubok, liliparan lamang po natin at titingnan po natin ito from the top, from the perspective of God.
kung paano tinatanaw ng Diyos ang sitwasyon, kung paano rin nais ng Diyos na tanawin natin ang ating mga sitwasyon. You are soaring on wings like eagles with the strength of God. Kung ano pa man po yung pinagdadaanan natin ngayon, we just have to zoom out and let's see our situation in God's perspective. Pagtatagumpayan natin lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan. Lahat ng mga sumasakal sa atin, nagkukulong sa atin, malalagpasan po natin. Let's soar on wings like eagles with the strength of God. So, paano po yun mangyayari? Kumapit tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya, at tayo po ay humingi ng lakas sa Diyos. Sabi po muli sa ating verse, those who hope in God will renew your strength, soar on wings like eagles, and endure without being worn out. Ito po yung pinakamaganda endure without being worn out. Tumatakbo man sila ay hindi sila mapapagod, lumakad man sila at hindi sila manghihina. Minsan or madalas sa mga laban ng buhay, para bang nagsasawa na tayo, tendency, napapagod na po tayo. We got fed up, we just want to stop and surrender. Minsan, ganun po yung pakiramdam natin na worn out na tayo, stress out, we're hopeless, and yung pagod na pagod ka na. Yung wala ka nang ilalaban pa at sunod-sunod yung dating ng problema. Pero ang sinasabi po sa atin dito is magtiwala tayo sa Panginoon upang makatakbo tayo ng hindi napapagod. Lumakad tayo ng hindi nanghihina. Tuloy-tuloy tayo sa paglalakbay na hindi pinanghihinaan ng loob. You have the strength in you kasi nakatuon ang iyong mga mata sa kalakasan na nagmumula sa Diyos. Yun po ang kailangan nating gawin, yung ituon natin ang wag nating ituon ang ating mga sarili sa ating sariling lakas, dahil kung sa atin lamang wala po talaga tayong magagawa. Pero pag nakatuon po ang ating mga mata at ang ating pag-asa sa ating Diyos, ay sigurado naman po na we will have a strength to overcome whatever it takes. At sabi po sa talata ng Isaiah 40, bago po dumating sa verse 31, ang Diyos po natin ay hindi napapagod. Ano po yung sabi doon ni Propeta Isaiah? The Lord is the everlasting God, the creator and the ends of the earth. He will not grow tired and weary. Hindi napapagod, hindi nanghihina ang Diyos. He will sustain us, He will give us the strength and increase the power of the weak. So nanghihina ka ba ngayon, kapatid? Sabi nga po dito, ang Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa mga napapagod, nagpapalakas sa mga nanghihina. Kaya naman, those who hope in God will endure without being worn out. Bilang application po, number 1, never fight alone mga kapatid. Huwag po tayong sumabak sa laban ng mag-isa, only relying on our own strength, our own weapon, for we will fail. When you fight with the strength of God. Kaya naman po napakahalaga na ang mentality po natin ay this is the Lord's battle. Diskarte ni Lord ito at hindi ko to diskarte. Makikipaglaban ako at lalaban ako at ang lalabanan ko ay laban na ibinigay sa akin ng Panginoon. Huwag po tayong mag-imbento ng sarili nating laban. Mayroon lamang laban ang Diyos na ibinibigay sa atin at doon po tayo mag-focus at magwawagi. Never fight alone. Always fight on the side of God. By the way, isa po sa mga natutunan ko na ang Diyos po talaga ang tunay nga naman na nakikipaglaban. Sinasama lamang niya tayo for us to be tested and for us na makitaan kung hanggang saan ba yung ating pagtitiwala at yung ating pagdepende sa Kanya.
We have to be in the side of God. Let's fight God's battle. Itanghal natin ang pangalan ng Diyos sa ating mga laban. Pangalawa po, let us get the strength from the true source of power. Yung lakas po natin, kuhain natin sa pinagmumulan ng lakas. Sabi nga po, do you know, have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. Hindi po siya napapagod o nanghihina. His understanding no one can fathom. Hindi po natin maaarok ang kaunawaan ng Diyos. Susunod lamang po tayo sa Kanya at magpapatuloy lamang po tayo sa Panginoon. He gives strength to the weary. Binibigyan niya po ng lakas ang mga nanghihina at nagtitiwala sa Kanya. He sustains. He increases the power of the weak. And then sabi po dito, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. So yung mga kabataan, napapagod, mga kalalakihan, they may fall and fail, but those who hope in the Lord will renew their strength. So, napakaganda po ng mensahe na ito na we get our strength from the true source of power. Kasi kahit matanda na tayo or nagkakaroon na tayo ng edad, may karamdaman man, mas malakas pa rin tayo at mas lalakas pa rin tayo at hindi tayo manghihina if we put our hope in the Lord. Instead, we will soar on wings like eagle. Napakaganda po, di ba? And number 3, panghuli, as an application, let's soar on wings like eagle. Lumipad po tayo parang mga agila. Yung mga problema, pagsubok, yung mga challenges, yung vision natin, kagaya po ng nabanggit ko kanina, is na parang napakalaki na hindi natin kayang gawin, hindi natin kayang mapagtagumpayan, hindi natin kayang i-execute kung ano man. We have to soar high, lumipad tayo ng mataas at matayog sa pamamagitan at pagtitiwala sa Diyos kasi kaya po ng Panginoon yan. Kaya nga po sabi po ng talata, 'di ba? Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Para tayong mga mahihina ay magkakaroon ng lakas, magkakaroon ng panibagong lakas. Matuto po tayong lumipad sa kalakasan ng Diyos at malalampasan po natin yung mga challenges sa ating buhay. Yung tinitingnan natin sila sa ibaba o yung tinatawag na bird's eye view. Hindi po yung para tayo mga uod na sa baba lamang nakatingin o titingala sa kabundukan at ang makikita is yung matataas na problema or yung mga problemang nakakasakal sa kapaligiran. But if we will soar on wings like eagle, we will see things in God's perspective. We will have the strength of God. So let us put our trust and hope in God, for He will renew our strength and we will soar on wings like eagles. Shall we bow our heads and pray? Ama naming punong-puno ng pagmamahal, maraming salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon upang lumago sa aming pananampalataya at maging matatag sa aming pananampalataya. Salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay ng encouragement sa amin na as we go through storms, struggles, and pains, salamat sa inyong paalala na you are faithful, you are good despite of what we are going through, and you want us to experience and move towards our breakthrough with a renewed strength, hindi napapagod, and we will soar on wings like eagle. Ama, do not allow us na sumuko bagkos kami po ay magpatuloy sapagkat alam namin na totoo ka sa iyong mga sinabi at hindi ka magkukulang sa iyong mga pangako. Kaya naman Ama, we continue to entrust to you our life, our future, our career, and we know that you will give us the grace to continue to
walk in a manner worthy of that calling you have called us. At huwag kaming sumuko, huwag kaming huminto, bagkos makita namin ang mga challenges na ito na senyales na meron kang magandang gagawin upang kami ay magtagumpay, because you want us to be stronger, you want us to be better, you want us to be mature as we keep on walking and obeying you, Father. Tulungan mo po kami na maisapamuhay ang aming mga napag-aralan at maibahagi sa tuwina ang iyong mga salita. Patuloy mo po kaming samahan sa araw-araw at lagi po naming maranasan ang inyong pag-ibig. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa katagumpayan ng aming gawain. We honor you, our Heavenly Father. Mahal na mahal ka po namin at ito po ang aming tanging dalangin sa pangalan ni Jesus, nag-iisa naming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy po kaming nag-aanyaya ng inyong suporta sa iba't ibang gawain ng ating church online. Muli, magandang umaga po and God bless us all.